Hello mga Mars! It's me again, Star Rodriguez Picture, para sa panibagong episode ng Beauty, Health at iba pang tips. Sa mga mami na may anak na may mahinang pandinig, pag-usapan natin kung paano sila magkaroon ng tiwala sa kanilang sarili. Ang pagpapalakas ng tiwala ay nagsisimula sa positibo at mainit na pakikitungo sa tahanan. Kapag ang iyong anak ay may maayos na ugnayan at malayang maihahayag ang kanilang mga pangangailangan sa loob ng tahanan, ay mas madali para sa kanilang ipahayag din ito sa labas ng tahanan. Narito ang ilan sa mga pamamaraan. Una, magsagawa ng aktibong pakikinig sa usapan. Kahit abala ka sa araw-araw na gawain, ay bigyan ng oras ang pakikinig at sinasabi ng iyong anak. Sa ganitong paraan, may ipapakita mo sa kanya na mahalaga ang kanyang sinasabi at mapapalakas nito ang kumpiyansa ng iyong anak at maging bukas o open yung tungkol sa nararamdaman at iniisip niya. Pangalawa, pahalagaan ang kanilang opinyon. Sa mura nilang edad, mahalaga na maramdaman nila na handa kang makinig sa kanilang nararamdaman. Kahit na hindi mo eksaktong sang-ayunan ang kanilang pananaw, ay subukan itong pakinggan. Pangatlo, bigyan sila ng espasyo. Huwag masyadong personalin kung medyo matagalan bago makipag-usap sa iyo ang iyong anak. Bigyan sila ng sapat na panahon kung kailan sila handang makipag-usap. Panatilihin ang suporta sa kanila at ipaalala na handa kang makinig sa kanya. Pang-apat, bigyan ng responsibilidad. Ang pagharap sa mga bagong responsibilidad ay unang hakbang patungo sa pagpapalakas ng loob ng iyong anak upang makatayo sa sariling paa. Mula sa maliliit na responsibilidad tulad ng pagliligpit ng sariling gamit ay makakatulong sa pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa paglipas ng panahon. Panglima, purihin ang iyong anak. Ayon sa website ng Australian Parenting Advice, ang pagpuri sa anak ay nagpapalakas ng kumpiyansa ng iyong anak. Pang-anim, magbigay ng kalayaan sa anak. Pagbibigay ng pagkakataon na maglaro ang mga bata, huwag silang kontrolin sa kanilang paglalaro. Dahil ito ay nagkakatulong para maibsan ang kanilang kalungkutan, lalo na sa kanilang sitwasyon. Pang-pito, sabihin ang totoong kondisyon. Habang lumalaki ang bata, ipaalam ang kanyang kondisyon upang matanggap niya ang kanyang kalagayan. Lalo na may mga negatibong opinyon silang maaaring marinig. Pang-walo, positibong modelo. Bilang isang magulang, maging mabuting modelo sa iyong anak, lalo na sa kanilang kondisyon upang maimulat sa kanilang hindi ito hadlang sa kanilang buhay. Ang tamang paggabay sa ating mga anak ay makakatulong para mapalakas ang kanilang loob na harapin ang buhay na may katatagan at tiwala sa sarili. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng himpilang TV48 at ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office.